At Sure. ito na, kay Fire Eyes naman, Dre. Padre, tanong lang po, ano po ang babala niyo sa magulang na iwasan mag-curse sa anak dahil sa galit? Salamat po. Pinaka-importante yan. Dahil yung words natin, lalo kapag curse, makikinig yung demonyo. At yung demonyo, ang mag-realize niyan. So, i-break nyo yan po. Mga bata na, mga anak na walang grabe yung kanilang financial crisis dahil sa curses ng mga magulang po. Dapat patuloy na mag-purple protection, renouncement, and then grabe yung impact talaga mga magulang sa mga hindi nakakaalam dahil sila din na-curse sa mga magulang nila. Sana po, be a transition. Diyan nyo na, sa pamagitan ninyo, diyan na titigil yung curses. No? Dahil sa galit natin, magka-curse tayo, hindi susunod yung mga bata sa atin. No? So, anong dapat gawin natin? No? Ito yung isi-share ko sa inyo. Dapat ay una, dapat magkaisa po yung nanay at tatay sa pagdisiplina ng mga bata. Ang naobserbahan natin, iba magdisiplina si tatay kay nanay. So, dapat mag-dialogue. Ano mangyayari kapag disciplinarian yung tatay? So saan tatago yung bata? Hahanap na siya ng mag-protect sa kanya. At mag-protect sa kanya yung asawa mo na very meek, very malumanay, no? Dapat mag-usap kayo. Dapat yung disiplina ng papa, yun din ang disiplina ng nanay para ma-form yung virtue ng bata. Hindi yan, maging matigas yan dahil meron siyang kakampi. Humahanap yan ng kakampi. So, anong gawin ng mga magulang? Mag-usap. Dapat gawa tayo ng magkakaisa tayo sa pagdisiplina ng anak. And then, during sa pagkain, kung hindi kayo magkaisa sa pagkain, sa umaga, sa tanghali, sa gabi, grab na opportunity yan na turuan nyo yung mga bata. Ano nangyari sa atin? Iba na yung nagturo. Ang social media na. Ang Facebook na. Ang YouTube na. Ang games nila. Iba't iba yung games nila. So mga tatay, i-grab po yung opportunity while nandyan pa sila sa bahay ninyo. No? Pwede nyo ituro yung salita ng Diyos. At kung kakain kayo, at kumpleto kayo sa hapunan, doon kayo mag-gather. Kahit 30 minutes lang. No? Mga nanay, yan po yung challenge ninyo. Kapag patuloy nyo yung gawin, you have a great influence to your children. Ang nangyari ngayon, totoo ito, wala na kayong influence sa sarili nyong anak. Hindi na makikinig yung anak ninyo. Why? You have no time to them. Busy kayo sa pangmundo. Just imagine, just 30 minutes a day. While kumakain kayo, doon, yan po yung panahon na ma-inject yung mga katotohanan, Christian virtues, Christian values ng mga magulang. Alam nyo, kapag gagawin nyo yan, you increase your influence to your children and to your grandchildren. Kapag hindi ninyo yan gagawin, 30 minutes walang cellphone, kain lang tayo. As well, kumakain kayo, yung tatay, yung nanay, yung lola, laging nagsishare sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Kahit saan sila pupunta, well-founded po sila dahil sa inyo. Because you continue to evangelize them in a little way. Kung hindi nyo yung gawin, wala na kayong influensya sa sarili nyong apo. Wala na kayong influensya sa sarili nyong anak. At dapat magkaisa ang tatay at nanay.
kung ano yung paraan sa pagdisiplina ng anak. Kung iba ang tatay, iba ang nanay, hindi maganda yon. Dapat mag-usap yung nanay at tatay para consistent. Hindi madisiplina yung anak mo. At yung anak mo ay tutubo na wala kang influence. Mas may influence pa yung social media. Mas influence pa yung Facebook at YouTube. Mataas pa sila ng oras doon. So mga magulang na nandito, it is a great bakit magagalit sila? Dahil yung standard nila, iba yung standard ng anak. Saan yung common ground? Hindi kayo magkaabot dahil wala common ground. Sa pamagitan ng galit, sa pamagitan ng arugante, na paraan. Kaya nga, maraming mga bata na lalayas sa mga magulang, lalayas sa pamilya dahil doon. Dahil wala tayong oras to evangelize them. So, ngayon ay grabe yung pagkakataon. Use and grab the opportunity while bata pa sila. While bata pa sila. Gamitin nyo yung magkaisa sa pagkain. Walang cellphone. At yan po yung ginagawa ko sa pag-uwi ko doon. Walang cellphone ha. Minsan ay aabot kami ng 1 oras. Dahil masaya silang nakikinig. At alam nyo, hindi na ako matatakot saan sila pupunta because they are well founded to the teachings of the church, and the church is the truth. And truth is a solid founded reality. No? Ang nangyari sa atin, hindi na tayo maniniwala sa mga bata dahil wala tayong moral values na tinanim sa puso nila. Okay? Father, So, may ano diyan po, may yung sinasabi mo biblical 'yan. Tapos yung yung mga naninigaw, nagmumura, Efesos 6:4 po. sige, basahin natin. Okay, Efeso Yung mga naninigaw ng 6. 4. Efeso Biblical 6:4. Okay, ang sabi dito is ganito. MBB tayo. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ito, malinaw na malinaw, no? Disiplinahin sila, no? Basahin natin. Disiplinahin sila. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo. Ang inyong mga anak, sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, i-grab ninyo po. Kailan Meron kayo pa sa makadisiplina? Colosas 3:21. Sabi, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. So yan po, dahil magdidisiplina tayo, galit eh. Dapat magdidisiplina tayo, puno ng pag-ibig. Kailan yan mangyayari? During pagkain natin. Lalayo yung mga bata ninyo kung lagi ka lang nagagalit. Bakit? Hindi kayo nagkaisa ng asawa mo how to discipline your children. You know? Ang mangyari yan, disciplinary si mama, si papa hindi. So saan yun magtatago yung bata? Sa papa. Bakit? Walang unity yung tatay at nanay. Paano disiplinahin yung mga bata? At kung magdisiplina tayo, hindi dapat dahil nagahalin tayo. Minsan sa atin, oftentimes, hindi minsan, oftentimes, lagi. Pinagagalitan natin, grabe yung pagmumura natin, and then it will result to curse. Hindi maganda yun. Dapat, i-disiplina natin, araw-araw po yan. Habit po yan eh. Yung habit, mga kapatid, very powerful po yan. Kapag wala na tayong habit sa ating, yung good habit natin, kung araw-araw natin, small acts repeated, become virtue po. So, yan po ang challenge ko sa inyo, mga kapatid, at sa atin, lalo na sa mga magulang give quality time to them, and then evangelize them, discipline them with the eyes of love.
and love them with the eyes of discipline. Alam nyo, ito kapag mag-violate kayo nito, ito yung consequence, ito yung punishment. At kung tutuparin nyo ito yung reward. Di ba? At magkaisa kayo sa sa mga magulang. Kung hindi kayo magkaisa, doon, yung bata ay hindi din makaintindi. Sino yung susundin ko, si papa, si mama? Okay?